Oh, narinig niyo yun? Still, Uwan's here. No, Uwan. Nandito pa siya. Pero kahapon, naalala niyo kahapon, sabi ko sa inyo, si Uwan, sasakupin niya yung buong Pilipinas. Yung nakakatakot sa kanya, yung lawak niya. Tapos, ang speed niya is around 280 kilometers per hour. Talagang malakas yun, mabilis yun, 280 kilometers per hour. Mangyayari nung kung nakaharap kayo sa 280 kilometers per hour, yung mata nyo mapupunta sa likod. Ganun katindi yun. Dahan-dahan pupunta sa likod, no? Yun. At least di nyo na kailangan side mirror, no? Nakatingin na kayo sa likod. Hindi, joking aside, no? Mangyayari kasi niya, pagka bumangga yan sa Sierra Madre Mountain Range, expected pag bumabangga sa land nagiging mahina, ano. So magiging around 180 ganyan, 180 to 200 kilometers per hour. Pero mabilis pa rin 'yun. Pag nakaharap kayo sa 200 kilometers per hour, yung mata niyo mapupunta sa gilid. 'Yun. Para kayong tilapia nun. Pero mabilis pa rin 'yun. Nangyari, babangga sa Sierra Madre Mountain Range. Nakikita niyo yung Sierra Madre Mountain Range, yung gaano kaganda. Ayan, oh. Ito kami, oh. Ito kami, oh, sa Sierra Madre Mountain Range. So, yan, mga riders. Oh. Tignan niyo kung gaano siya kaganda, tsaka tignan mo ang ano niya, ang terrain niya, yung parang sa sobrang dami ng bundok, yung hangin ng bagyo, gaganon-ganon siya. Parang yung sa tray ng itlog, dahan-dahan siya magdi-dissipate. Parang tawag, lumalabas nga sa social media ngayon, binasag ng Sierra Madre yung bagyong Uwan. Nung una, alam ko naman ginagawa niya yan. Ginagawa yan ng Sierra Madre around 200 kilometers per hour. Pero not 280, no? Not super typhoon category. So, nagduda rin ako, sabi ko baka hindi niya kayanin. Kasi, makikita niya naman may kukumpara niya dun sa mga bayan na walang mountain range. Kagaya nung nasa sa south, diba? Catanduanes or Cebu. Diba? O, kita nyo nangyari. Wala silang pananggalang. So, hindi ko naman wini-wish na mangyari yun. Pero dahil nga wala silang pananggalang, ganun ang devastation. Pero dito sa May Luzon, mula Cagayan hanggang Infanta Quezon, this is around 540 kilometers, ang haba nung Sierra Madre Mountain Range. And mataas to. Tinatanong nila, mataas to. It's around 6,000 feet. 6,000 feet ang highest point nito, yung Giwan, yung Mount Giwan. 6,000 feet. Kaya tignan nyo, nandito kami sa taas, may mas mataas pa. Nasa taas na kami, tignan nyo, ayun, mababa, nasa taas na kami ng bundok. This is around siguro mga 2,000 to 3,000 feet. So mabibingi ka na rin habang motor kami. Nabibingi na kami. Tapos yung motor na pagka-carburador yung motor, kasing carburetor humihigop ng hangin yun, hindi kagaya ng fuel injected. So nahihirapan yung motor, parang nacho-choke siya dahil hindi na balansyado yung air kasi manipis na hangin dito. Manipis na, kaya malalaman mo yun sa motor mo na sinisinok-sinok. Kala mo meron siyang bad na gasolina, na maduming gasolina. So yan, ganyan kaganda ang Sierra Madre Mountain Range. Kaya namin pinaglalaban yan. Kasi ang nangyayari dyan, ito, palulubugin to eh. Ito nakikita mo yan, palulubugin yan eh. Gagawing dam sana. Diba? Yung sa may area ng Kaliwa. Yung Kaliwa Dam, palulubugin yan. Kasi natural siyang palubog. Ang daming species dyan. Grabe, ang gaganda ng mga bulaklak, ng mga hayop. Kaya lang talaga ang tao, talagang bibigyan mo ng rights. Papasukin nila talaga yan. Titirhan, gagawing komersyo, Papasukin nila yan, gagawing resort. Imbis na pine-preserve, Kasi ako may first hand experience ako dyan sa loob. Lagi ako nandyan. Since 2010 pa ako nandyan. Sa Sabado nga, pupunta uli kami dyan. Kasama ko yung mga Yamaha PG1. Tignan nyo yung PG1, maganda yung motor na yun. Nasa 110cc lang, magaan at mura pa at stylish, So yun, balik tayo basta sa Sabado kasama ko yung Yamaha. So nangyari, papasok kami diyan. Ang tagal ko na dyan, walang kuryente diyan.
So ang ginagawa, nagkakabit kami ng solar dyan nung kumpare ko, no. So marami rin ako nakilala mga resort dyan. Tapos yung mga events na yung custom bike, custom jamboree, no. Marami na kasama ako, may mga video tayo nun. So sa Santa Ines yun, Santa Ines Tanay, yung pababa na yung 7 river crossings, tapos may waterfall sa dulo. So maganda talaga yung lugar. Yun nga lang, ang plano doon palulubugin. Buti na lang hindi natuloy, no. Pero syempre, ang dami ng instruktura sa loob. Ang daming mining. Ang daming mining. Tapos yung mga dumagat, yung mga katutubo ron, syempre sa sobrang tagal ko na nagpupunta ron, naging kaibigan ko na, binibigyan ako ng sample ng mga minimina nila. Sasabihin niya, oh, bro, tignan mo nga to, kung ano ba to, ano ba to? Bronze, copper, ano ba to? Tignan mo nga, anong klaseng element to? Hindi naman siguro ginto, dahil imposible naman ginto kasi bakit napasa kamay niya, no? Malamang mga other elements, no? Pero minimina yung preserved area, conserved area, minimina. Yung iba naman nagtatanim ng farm, nagagawa ng farm, tatanim ng pitahaya, no? Pitahaya, dragon fruit, maraming dragon fruit dun. Alam ko mga artista, meron ding may mga land din doon, ginagawa din ganun. Pero yung iba talaga, yung iba, grabe, saan kayo magtataka? I-alarma nyo na, may nagtatayo ng high-rise condominium sa loob ng gubat. High-rise condominium, no? Di naman ako nag-aano, pero yung parang spider sense ko, parang nagtatago sila, no? Parang naglalagay sila ng fortress doon. Tapos doon nila gagawin yung mga illegal nilang activity. Like yung mga nawalang activity, na napaka-billion dollar, no? Nakaraang pumutok, yung pumuputok ngayon, Pogo. Parang magtatago sila doon. Hindi bagay eh. Makikita mo talaga eh, gubat na gubat. Tapos merong parang mga executive tower, no? Alam niyo, bakit may executive tower dito sa loob ng gubat? Tapos ang matindi nito, pag dumadaan kami sa public road. Kung ano yung nakikita mo sa Google Map, dumadaan kami doon, tapos bigla kaming hahabulin ng kung sino-sino, tapos alam mo yun, yung ang itsura niya alam mo yun, yung parang sindikato, para bang, imbis na sabihin, kamusta kayo, naliligaw ba kayo, hindi, hahabulin ka lang, babantayan ka, no talk, hindi magsasalita, pero alam mong Pilipino, bigla na lang bubulaga, sa loob ng mga damo-damo, nakamotor din, hindi magsasalita. Alam kung bakit hindi magsasalita. May camera ako eh. Nakikita nila may camera ako, may GoPro ko. Babantayan lang kami. Akala mo kanila yung kalye. It's a public road, pero binabantayan nila na para silang sindikato, no? Alam mo yun, yung parang may ginagawa kami rito, illegal, kaya lumayo kayo rito. Ganun ang pakiramdam ko, no? Bakit nila ginagawa yun? Ang dami, hinaharang-harang ka sa gubat. Mga uniformado, no? Sabi, wala na pong daan dyan, meron na pong may-ari niyan. Mga ganun, ang daming development sa loob ng gubat. Talagang kino-commercialize nila. Tapos, di ba sabi sa inyo, 6,000 feet yan, high. Pinapatag na yan sa taas. Kinakwari yan. Papakita ko sa inyo. Ayan o, 1,900 meters yung elevation, 600. Ayan o, kinakwari yan kasi tignan nyo, puti yung loob eh. Yung ibang bundok puti yung loob, it's a limestone formation. Alam nyo yung ibig sabihin nun? Million years ago na sa ilalim ng dagat to. Kasi ang limestone na nabubuo lang yan dahil yung mga shells, yung sedimentation, yung shells, naging compacted, naging limestone, yung kulay puti. Matibay siya, pero malambot, no? So, maganda siya sa construction. Kaya kita nyo yung nakikita nyo mga sandstone, limestone, kagaya ng mga pyramids, ganyan. Diba? Ang tagal na ng buhay nila. Hindi sila solid, hindi patibayan sa pabigatan o patigasan. Hindi ganun. Meron talagang mga, kagaya ng adobe. Pumunta kami dito sa Marikina, ang daming adobe rito, 1960s. Hanggang ngayon, dyan pa yung mga adobe. Buhay na buhay. Kasi may buhay sila eh. Parang compacted sila ng mga shells eh. So yan, kaya kinakuha rito kasi ayan o. Kinakuha yan kasi ginagawa daw construction material at sa Dolomite Beach. 'Di ba? Alam niyo yung project na Dolomite Beach. Maganda 'yan eh, pero kailangan ba natin?
Nag-ikot-ikot na ba kayo sa sa Pilipinas? Ang Romblon ba, ang Boracay ba? Nilagyan ba yan ng dolomite? Bakit napakaganda? Kasi naturally maganda ang beach natin. Tapos palagay mo ba pag naglagay ka diyan ng ibang buhangin, hindi mawawash out? Di ba araw-araw yan gumagalaw? Umiikot-ikot kami sa beach dito sa Real Quezon. By season, iba ang bato. Ibig sabihin yung last season, sand, wala na, iba na, bumalik na sa dagat yun, iba na naman. Mga batong buhay naman ngayon. Tapos ganun, mawawala na naman yun, iba na naman ang darating na kulay brown naman na bato. Tapos alis na naman yun. Ibig sabihin, by natural means, yung naglalagay lang ng dolomite, kagaya ng mga bansang walang beach. No? Magkano nagagastos natin sa dolomite? 600 million na. Sa isa pa lang. Ang plano dyan, hundreds eh. Hindi naman kailangan ng Pilipinas ng ganyan, napaputiin mo lahat eh. Parang racist na naman yan eh. Gusto mo pag maputi, maganda. Hindi ganun. Mini-maintain yan. Akala nyo? Ito, may second phase na naman. Kailangan yan, replenish mo. Kasi kinukuha lang uli ng dagat yan eh. Tapos, pagkuha ng dagat, lalabas na naman yung natural niya. Diba, sinasabi nga nila, maglagay ka nga ng makeup, pag naligo ka, tanggal na naman yan. Tanggal na nang babalik na naman sa original yung kulay mong kulay kayo manggi. Alam mo kung ang solusyon doon? Maging proud ka sa kulay mo, ganun. Yung natural yung mga beach natin, magaganda naman talaga. No? Ayan si Uwa, no? Nandito pa rin siya, oh. No? Ito na yung second phase. Kasi hindi pa tapos eh. Monday ngayon. November 10. O nga pala, hindi ako pumasok ngayon kasi may leave ako eh. Meron kaming leave for such disasters. Ang leave ko nasa 7 eh. So, 2 pa lang nagagamit ko, pangalawa pa lang to. So, meron pa akong 5 para sa natural disasters. No? Pero syempre, ayaw yan ng mga BPO dahil, alam mo na, yung mga kliyente namin foreigner, hindi naman sila masyadong sa mga natural disasters. No? Kaya nga naglalagay sila ng mga contingency. Kaya maraming outlets, no? Kaya sa isang BPO, sa isang call center, marami silang outlet sa buong Pilipinas, no? Para pagka may problema sa Maynila, tatanggapin ng ibang outlet na yung call o yung trabaho. Ganun yun. Kaya ganoon ang usapan do. Kaya ayaw nila na may mga nag-a-absent. Sinakita ko na naman sa social media tungkol sa mga absent, no? Tsaka yung ayaw payagan ng mga boss yung mga empleyado nila. Kasi ang lakas, oh. Sobrang nakakatakot. Tatakot nga yung pamilya ko na na umalis ako kasi syempre kung merong palipad na yero, pwede pa sagipin. Hindi nila kayang gawin yun. Ako lang makakagawa nun, 'di ba? O kaya may mag-start ng sunog, 'di ba? So, ganun. Kasi kagaya niyan, nangyayari kasi niyan yung puno, hinahampas-hampas niya yung kuryente doon sa main line, no? Sa poste. Yung may mga puno dyan, umaabot dun sa poste. Hahampasin yung line, kaya na-disconnect. Ganun. Maya-maya, pa nag-flicker yan, ha. So, yun ang kahalagahan nung Sierra Madre. Duda pa nga ako nakakayanin niya yun. Pero, sure kasi kinaya niya. Ayan, o. Yung mga nangyayari sa Sierra Madre ngayon. Talagang wide scale, malawakan talaga. No? Hindi malaman kung para saan. Ito yung parang city size structure. Naniniwala ka ba na bagay yan doon? At pag nagsimula ka ng community na ganyan, magiging commercialized na yan kasi mga kailangan niya ng mga mga convenience store, car wash, di ba? Mga kailangan yan, mga restaurant. So, magiging commercialized na yung lugar. Mawawala na talaga yung Sierra Madre. Mawawala na talaga yung gubat. Kasi by nature, destructive talaga yung mga tao eh. By nature talaga. Pera-pera lang talaga. Pera-pera. Tsaka swapang talaga. Swapang. Nakikita mo, no? Sobrang yaman na, no? Sobrang yaman na. Pero tignan mo. Diba? Blessed na yung mga mag-asawa. Pero gusto pa rin nila more and more and more. Wala silang pakialam kung anong gagawin nila, no? Kung maganda ba sa Baga, wala na sa kanila yung mga legacy. Tsaka wala silang yung... Ayan na, oh. Nakita niya pumitik na. Patay ko muna yung... Ayan. Yung rep pumitik na, ayan na kasi hindi pa siya tapos eh. Si Uwan eh.
Ayun, tsaka tignan nyo yung sinasabi ko sa inyo, yung parang calm before the storm, no? Sometimes nananahimik siya. O yan na naman. Sometimes nananahimik siya tapos mag-go na naman siya. No? Ayan yan, sinahampas-hampas na yung kuryente. Kaya naggaganyan-ganyan. No? So yan ang update natin ngayon na oras na 8:30 AM. So hindi pa pala tapos. Hindi pa pala tapos. So yun, bibidyoan ko yung labas. Tingnan nyo, masyado malakas. Okay, peace.